Hoy bro, sige magsalsal ka na dyan sa kuhin natin sperm. Ganun ba yun? Punta na tayo dun sa kung bakit siya nagbuntis. Hindi mo rin maintindihan kasi, diba? Todo pa-effort siya na maging lalaki. Tapos bigla magbubuntis. Labo rin talaga yun. So, video, pasok. Tapos ko ng top and bottom surgery. Ano yung magiging kulang? Sabi ko, family. Makukontento pa kaya siya? Una, HRT. Patanggal ng boobs. Tapos bottom daw, okay na. Ay, pero hindi pa pala. Gusto pa pala ng sariling family. Gusto pa rin ng sariling anak. Halo-halo na yung pumapasok sa utak mo eh. Like, kahit siya, naguguluhan na rin sa sarili niyang kalokohan eh. Ang daming naiisip gawin. Yung makontento na lang yung hindi. Alam mo minsan, simple lang naman ang solusyon sa mga problema natin eh. Ang gagawin lang natin is matutong makontento. Madaming masosolve na problema. Promise, pag natutunan mo yun. Wow. So, paano niya nga raw ginawa tong pagbubuntis? Imposible naman sa partner niya si Camille. Siyempre, kailangan niya ng totoong lalaki. Panoorin niyo. Video, pasok. Bilis. IVF. IVF daw. Isa na namang immoral na procedure. Parang ginagawa na lang produkto o commodities yung mga bata. Pwede mo nang i-customize. Kung gusto mo ng kambal, G lang yan. Para ka na lang umorder ng sa Lazada o kaya sa Shopee. Good thing lang sa Pilipinas ay hindi pa raw nila pinapayagan sa mga katulad ni Jessie yun. At sana wag na kahit kailan. Yes! Kasi gagawin lang nila shoppingan ng mga bata yan eh. Paano nga daw nga kasi siya nabuntis? Doon na pumasok si AI, Artificial Insemination. Artificial Insemination. Na nahanap niya lang daw sa mga page sa social media. Kaya kayo mga magulang dyan, bantayan niyo yung mga anak niyo paggamit ng internet, social media. Baka kung ano-ano na nakikita niya sa social media. Kasi madalas dyan nakatambay si Satanas. So ano nga ba yung artificial insemination? Basically, mag-hire ka ng isang lalaki, yung magiging tatay. So in case niya, nag-hire siya ng foreigner kasi ayun daw yung preference niya. Gusto niya siguro yung matangos ilong, maputi. Typical na gusto ng mga Pinoy. Pero syempre, di ba, may mga health condition na pwedeng mamana. So, sa part na yun, tiwala na lang daw. Kung walang mamamanang health condition na galing dun sa tatay na hindi niya kakilala. Kasi di ba, syempre, kung tatanungin mo naman yun, baka may health condition kayo na family sa family niyo na pwedeng mamana. Mga heart problems, cancer, etc. Syempre, babayaran mo yun eh. Ano yung sasagot niyan? Goods lang ako, bro. Ganon. Paano ginagawa ang artificial insemination? Basically, yan, may donor, foreigner. Tapos may nurse na mag-a-administer. Then yung siya. So, kukuha ng sperm dun sa donor. Tapos, si nurse ang mag-i-inject dun sa kanya. So, imagine this scenario mga kapatid. Hindi ko naman sinasabing na ganito yung nangyari sa kanila. Pero usually, ganito yan. Pupunta sila sa isang lugar. In case kay Jessie, sa hotel sila pumunta. Silang tatlo, yung donor, yung nurse, then yung magpapalagay ng sperm. So pagpunta nila dun sa hotel na yun, diba? Ano kaya yung parang magiging scenario nun, diba? Sabihin mo dun sa donor, diba? Hoy bro, sige magsalsal ka na dyan sa kuhin natin sperm. Ganun ba yun? ang awkward, diba? Can you imagine that kind of scenario, mga kapatid? Kung gaano ka-dystopian at ka-immoral yung ganun, di ba? Tapos nun, after nun, habang buhay mo nang ilalayo yung baby sa totoo niyang tatay. Very good!